Kaya makibasa po tayo sa Hebrews chapter 3 verse 7 to 12. Sabi niya dito, kaya gaya ng sinasabi ng banal na Espiritu, kung narinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong puso huwag ninyong patigasin ang puso nyo. Katulad ng ginawa noon ng mga ninuno nyo, naghimagsik sila laban sa Diyos at sila'y sinubok nila siya'y sinubok nila roon sa ilang. Next verse, sinabi ng Diyos, sinubok nila ako sa kasamaan nila kahit na nakita nila ang ginagawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya galit na galit ako sa henerasyong ito at sinabi ko, laging lumalayo ang puso nila sa akin at ayaw nilang sumunod sa mga itinuturo ko sa kanila. Kaya sa galit ko, isinumpa kong hindi nila makakamtan ang kapahingahang galing sa akin. Kaya nga mga kapatid, mag-ingat kayo at baka maging masama ang puso nyo na siyang nagpapahina ng pananampalataya nyo hanggang sa lumayo kayo sa Diyos na buhay. So nakita natin mga kapatid, o nabasa natin, salamat sa salita ng ating Panginoon. At sa umagang ito, tayo po ay ini-encourage na huwag natin patigasin ang ating puso. Kaya pinamagatan ko ito, sabi niya, today, if you hear the word of God, do not harden your heart. Huwag natin patigasin ang ating puso, mga kapatid, na tulad ng mga ginawa ng mga Israelita noon. So kung para malaman natin ano ba ang tinutukoy ni Hebreo, na sabi niya, o dito sa Hebreo ni Apostle Paul, na sabi niya na kaya tulad ng sinabi ng Banal na Espiritu sa araw na narinig ninyo ang tinig niya, huwag ninyong patigasin ang inyong puso. Di ba po? So saan ba ito nagmula ang sinasabi ni Apostle Paul? Pwede nating basahin iyan sa Exodus chapter 17, 1-7. Pakilabas po para makita natin. Sa utos ng Panginoon, umalis ang buong mamamayan ng Israel sa ilang ng Zin at nagpatuloy sa paglalakbay. Nagpalipat-lipat sila sa lugar, nagkampo sila sa Rephidim pero walang tubig na mainom doon. Kaya nakipagtalo sila kay Moises at sinabi, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. Sumagot si Moises, bakit kayo nakikipagtalo sa akin? Bakit ninyo sinusubok ang Panginoon? Pero uhaw na uhaw ang mga tao roon, kaya patuloy ang pagrereklamo nila kay Moises. Bakit mo pa kami inilabas sa Ehipto? Mamamatay din pala kami rito sa uhaw, pati ang mga anak at mga hayop namin. Kaya humingi ng tulong si Moises sa Panginoon. O Panginoon, ano po ba ang gagawin ko sa mga taong ito? Halos batuin na nila ako. Sumagot ang Panginoon kay Moises, kunin mo ang iyong baston at ihampas mo sa ilog ng Nilo at pangunahan mo ang mga tao kasama ng ibang mga tagapamahala ng Israel. Hintayin kita roon sa may bato sa Horeb. Kapag naroon ka na, paluin mo ang bato at lalabas ang tubig na iinumin ng mga tao. Kaya ginawa ito ni Moises sa harap ng mga tagapamahala ng Israel. 7 last verse. Tinawag ni Moises ang lugar na Masa at Mereba dahil nakipagtalo sa kanya ang mga Israelita at sinubukan nila ang Panginoon sa pamamagitan ng pagsasabing, sinasamahan ba tayo ng Panginoon o hindi? Tulad ng ating mga ninuno o ng mga Israelita. Mga kapatid,
Kumusta po ang ating pananampalataya? Patuloy po ba tayo sa pagrereklamo sa ating Panginoon? Baka kunting pagsubok, tayo po'y nagrereklamo sa ating Diyos. Di ba po? Kaya sabi ni Apostle Paul, alam na natin mga kapatid na lahat tayo ay nakarinig na ng salita ng Diyos. Di ba po? Alam natin ang miracle na ginawa ng ating Panginoon. Maraming miracle po ang ipinakita ng ating Panginoon. Hindi lang sa mga Israelita, maging ngayon. Baka hindi po natin nakikita mga kapatid ang mga miracle na iyan. At panereklamo pa rin natin sa ating buhay. Tulad po ng ginawa ng ating mga ninuno o ng mga Israelita. Diyan sa Exodus. Marami pong miracle ang ginawa ng ating Diyos. Andyan yung hinati niya, ang dagat. Di ba po? At kitang-kita ng mga Israelita na sila po ay dumaan sa tuyong lupa. At ang nakapaligid sa kanila, ang kanilang wall ay dagat. Napakagandang miracle o makapangyarihang imala ang ginawa ng ating Panginoon. Yung Shekinah glory, mga kapatid, alam natin lahat yan. Maging ang kanilang kakainin sa loob ng 40 days, pupulutin lang nila. Binigyan sila ng mana. At ang manang iyon, ang pagkain na iyon ay hindi lang basta pagkain na ibinigay ng Diyos sapagkat yun ang kinakain o pagkain din ng mga anghel. Sa ngayon mga kapatid, kumusta po ang ating pananampalataya sa ating Panginoon? Wala ba tayong nakikitang miracle? Mga himala sa ating buhay? Kaya ako po kayo tinatanong dahil ang ating Panginoon talagang grabe po yung himala niya na ginawa niya sa akin. Alam niyo po yung kwento. At ako'y nagpapasalamat sa ating Diyos dahil sa pag-iikot ko sa aking trabaho. Pumunta po ako ng market nung isang araw. Alam niyo ba, sabi niya, Sir, salamat. Saan po? Ako po yung nagpa-pray sa'yo noon na gusto kong magkaanak. Mayroon na po akong anak ngayon. Sabi niya. Kaya sabi ko sa crew, hindi po ako ang makapangyarihan. Ginamit lamang ako ng Panginoon para ipag-pray ka. Pero ang may kagustuhan niya ng Panginoon. Sabi ko sa kanya. Kaya mga kapatid, patuloy tayo sa pag-share ng salita ng Diyos. Ipakita natin sa bawat isa na tayo ay lingkod ng Diyos. Yung lumalabas sa ating labi, dapat more on positive. Na kapag nakikita natin ang ating mga kapatiran na nanglulupaypay, hindi lang sa labas, maging dito, dapat mga kapatid, tayo yung kanilang pinagmumulan ng kanilang kalakasan. Amen? Kaya, balik po tayo. Kaya sabi niya dito, kaya tinawag ni Moises ang lugar na iyon na Meriba at Masa, na ang ibig sabihin ng Meriba ay quarreling. Nakipagtalo sila. Nakipag-away sila kay Moises at Masa na kung tawagin ay testing. Tinest nila ang ating Panginoon. Kaya nga sabi niya sa 7, na kung saan sinubok nila ang Panginoon sa pamamagitan ng pagsasabing, sinasamahan ba tayo ng Panginoon o hindi? Mga kapatid, kailanman hindi tayo iniwan ng ating Diyos. Huwag niyong ilagay sa inyong puso't isipan o tanungin ang inyong sarili o ng Panginoon, nakasama ba kita? O hindi. Kaya nga, sa Bible study, sabi ko, ang blessing ng Panginoon sa atin ay mas marami pa. Mas marami pa kaysa sa patak ng ulan. Dahil ang blessing ng Panginoon ay unlimited. Pero mga kapatid, tayo ang gumagawa ng wall para hindi natin ma-receive ang blessing na yan. Nagdadalawang isip tayo.
Baka tinatanong din natin sa ating sarili, sinasamahan mo ba ako, Lord? Baka nakikipag-away din tayo or nakikipagtalo tayo sa ating Panginoon. Dinidinig mo ba ang aking panalangin? Baka ginagawa natin yung mga kapatid. Kaya nga sabi, today, if you hear the word of God, sabi niya dito, do not harden your heart. Number 1 po. Sabi niya dito, sa number 1 puntos ko, siyempre doon tayo sa ating teksto, do not harden your heart. Huwag nating patigasin ang ating puso. Eh sabi niya, hardened heart means one heart is resist God's voice. So, ito yung lumalaban tayo or tinututulan natin yung salita ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ng pagkukumpling. Kapag narinig natin ang salita ng Diyos, huwag na tayong mag-resist. Bakit? Huwag tayong tumutol sapagkat ang salita ng Diyos ay nagmula yan sa pinakamakapangyarihan sa lahat. Na lumikha ng langit at ang lupa, na nagbibigay sa atin ng blessing ng kalakasan. Ano mang mayroon tayo, galing sa ating Panginoon yan, mga kapatid. Kaya wag na tayong mag-resist. Magpakumbaba ka na, lumuhod ka na. Kapag nakakarinig ka ng salita ng Diyos, i-accept mo maluwag sa iyong puso. Huwag mong patigasin ang iyong puso, kapatid. Walang mangyayari sa iyo, maging sa akin man. Mga kapatid, kapag wala sa atin ang Panginoon, useless ang ating buhay. Walang kabuluhan ang ating buhay. Sabi niya dito, hardened heart leads to a cycle of sin. Yan ang nagbibigay sa atin ng mga kasalanan. Kasalanan ng pride, bitterness, anger, lahat ng kasalanan nagagawa natin dahil sa katigasan ng ating puso. Hindi tayo marunong magpakumbaba. Hindi tayo marunong sumunod. Wala na tayong nirirespeto dahil sa tagas ng ating puso. Mga kapatid, hindi po ako galit, ha? Lead po ng Holy Spirit. Salamat sa Diyos. Kaya mga kapatid, gusto lang ng ating Panginoon na alisin natin yan. Yung tigas ng ating puso. Kasi yan ang naglilid sa atin. Kung bakit tayo napapalayo sa ating Panginoon. Kung bakit ang mga bagay na nagagawa natin na hindi natin dapat gawin sapagkat tayo ay lingkod ng Diyos. Na dapat mayroon tayong busilak na puso, mapagkumbabang puso, na tayo dapat ay maunawain. Everything na nakikita natin, masama man o hindi, lalo na kapag may naririnig tayo, dapat nauunawaan natin yan. Tulad ng ginawa ng ating Panginoon, na parito siya hindi para paglingkuran, kundi siya'y naglingkod. Hinubad niya ang kanyang balaban, naghugas ng paa ng kanyang mga disciple. Kaya mga kapatid, dapat tayo rin ay maglingkod. Dapat mayroon tayong pusong mapagkumbaba. Huwag nating hayaan ang ating puso ay tumigas. Sabi niya, naglilig yan ng cycle of sin. Maraming kasalanan. Hindi lang pride, anger, hindi lang disrespectful. Halos lahat yan. Kapag matigas ang puso mo. Di ba po? Sabi niya dito, do not harden your heart. It describes as becoming numb. Ibig sabihin, nagiging manhid na ang ating puso. Wala na tayong pakialam. Hindi na tayo natatakot sa ating Panginoon. Sabi niya, unresponsive to God's word. Hindi na tayo nagre-response, hindi na tayo sumusunod kung matigas na ang ating puso. Tingin mo ikaw na yung tama. Wala ka nang papakinggan. Maging asawa mo, nakatuwang mo sa buhay, ikaw na yung tama. Lagi kang galit. Kasama po yan, mga kapatid. May nabasa ako na sabi niya, ang isang tao daw, nasabi ko na yun, isang taong galit, manhid daw yan. Bakit?
wala na siyang pinapakinggan. Kahit asawa niya, kahit sinong nasa harap niya, kapag galit siya, hindi siya makikinig. Bakit? Kamangmangan ang galit. Bakit? Akala niya tama siya. Kahit nagmumura na siya, kahit anong lumalabas sa isipan niya, akala niya tama yung lumalabas sa kanyang bibig. Kasi kung ano yung nasa puso't isipan niya, yun ang sinasabi niya. Kapag sinabi niyang, puto ka, puto, bigyan mo siya ng dinuguan. Ibig sabihin, kapag nagmura siya, mga kapatid, sasabihin niya yun. Bakit niya masabi yun? Dahil alam niya siya lang yung tama. Makinig ka, tama ako kahit mali ako. Di ba? Ganun ang tao. Mga kapatid, kapag siya galit, bakit matigas yung kanyang puso? Tingnan nyo, kapag nagagalit tayo, mga kapatid, matigas yung puso natin. Kahit sinong bumanggagiba. Di ba po? Totoo po yun. Tingnan yung mga tao na galit, naghahamon. Kahit mga pulis, di siya natatakot. Di ba po? Kahit nanay niya, hindi siya nakikinig. Kasi ako lang yung tama, ako lang. Bakit? Matigas yung puso niya, galit na galit. Kaya wag natin patigasin ang ating puso. Mga kapatid, ang katigasan ng puso ay nabanggit ito, mga kapatid, sa Hebrew chapter 3, verse 8. Doon sa natin. Hebrew 3, 8, yan. Huwag ninyong patigasin ang puso nyo, tulad ng ginawa ng mga ninuno nyo. Nagimagsik sila laban sa Diyos at sila'y sinubok nila roon sa ilang. Maging sa Hebrew chapter 3:15, anong sinabi niya dyan? Gaya ng nabanggit sa kasulatan, kung narinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang puso nyo tulad ng ginawa noon ng mga ninuno nyong nang magimagsik sila labang sa Diyos. 2 beses inulit. At pangatlo, mga kapatid, Psalms 95, 8 hanggang 11. Huwag ninyong patigasin ang puso ninyo katulad ng ginawa ng inyong mga ninuno roon sa Meriba at sa Masa. Sinabi ng Diyos, sinubok nila ako roon kahit na nakita nila ang mga ginawa ko. Sa loob ng 40 taon, lubha akong nagalit sa kanila at sinabi ko, sila'y mga taong naligaw ng landas at hindi sumusunod sa aking mga itinuturo. Kaya sa galit ko, isinumpa kong hindi nila makakamtan ang kapahingahang galing sa akin. Mga kapatid, 3 beses inulit po yan. Huwag nating patigasin ang ating puso. Kapag pinatigas natin ang ating puso, anong sabi niya dyan? Hindi nila makakamtan ang kapahingahang galing sa akin. Hindi natin makakamtan ang blessing galing sa Panginoon. Ikikiling ng Diyos ang kanyang pangdinig. Hindi niya tayo papakinggan. Mga kapatid, huwag nating patigasin ang ating puso. Magpakumbaba tayo sa harap ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, minsan, nakakalungkot. Kapag sinabi ng preacher, ng pastor, magsilapit po tayong sa altar. Sabi, ibigay natin sa ating Panginoon anuman ang kariingan mo. Lumapit ka sa Diyos, kausapin mo ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, lumalapit tayo dyan. Para tayong tuod. Pasensya na po kayo, pero ganun ang nangyayari. Bakit hindi natin maibuka, umabanggit, o magpakumbaba, manalangin, kausapin ang Diyos? Di ba po? Matigas po ba ang puso natin? Siyempre hindi po mga kapatid. Sapagkat binibigyan natin ng time ang Panginoon. Pero mga kapatid, it is a reminder to us. Lagi po, hindi lang ngayon, kahit sinong mangaral dito, nire-remind tayo lagi ng Panginoon, magpakumbaba tayo. Huwag natin patigasin ang ating puso.
Di ba po? Para sa ganun, makakamtan natin ang kapahingahan ng ating Panginoon. Maglingkod tayo sa Diyos, sa totoong Diyos, Diyos ng nagbibigay ng himala. Nagbibigay ng blessing, Diyos na buhay, Diyos na nagliligtas sa iyo, Diyos na nagpapagaling sa iyo. Huwag tayong maglingkod sa mga Diyos na hindi man lang siya makakilos, mga kapatid. Naakala natin yan ang tamang Diyos. Buksan natin ang ating puso, ang ating isipan. Gumising tayo, mga kapatid. Di ba po, sabi niya sa Matthew chapter 13 verse 15, sapagkat matigas ang puso ng mga taong ito, tinakpan nila ang kanilang tenga at ipinikit ang kanilang mata dahil baka makakita sila at makarinig at maunawaan nila kung ano ang tama at manumbalik loob sa akin at paggalingin ko sila. Alam niyo, mga kapatid, bakit laging ang isang tao tumitigas ang kanilang puso? Sila mismo, ano sabi dito? Tinatakpan ang kanilang tenga, maging ang kanilang mata. Bakit? Anong reason? Bakit hindi tayo makalapit sa Panginoon? Bakit hindi tayo makapaglingkod sa Diyos? Bakit hindi natin maibigay ang oras natin sa Panginoon? Bakit laging nauuna ang business? Bakit nauuna lagi ang ating sarili? Mga kapatid, kung ang ating Panginoong Diyos, hindi niya inuna ang kanyang sarili, inalay niya sa atin. Di ba po? Bakit sabi tinatakpan ang mata, maging ang tenga? Bakit? May isang bagay, mga kapatid, may isang bagay na ayaw nating mawala sa ating buhay, ang bisyo. Yung kasamaan na yan na nasa atin, nasabi ni Apostol Paul, alisin natin yan. Maaalis yan sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Diyos. Hindi ako naniniwala ng isang tao ay hindi niya maalis o hindi niya mababago ang kanyang sarili kung wala ang Panginoon. Kailangan nandyan ang ating Diyos. Tanggapin ang Panginoon, mababago mo yan. Ang daming mga nagpapatotoo dito. Di ba po, kulang na lang magharap kami ni Pastora Juan, ni Sister Lot, sa isang lamesa. Kung nagkita-kita na kami niyan dati, baka sila yung kausap ko. Di ba po, ibig sabihin, binago kami ng Diyos. Pati madyong ata, Sister Lot, marunong ka. Parehas tayo. Hindi po, nakakatuwa, pero salamat sa Diyos, binago niya kami. Sister Ruth, ilang years ka na hindi na alam mo na, hindi na nag-o-office. Ako po, hindi ako nagkakamali, 13 years, never na ako nagtungit. Di ba po? Ganon din yung mga, Pastor Mario, alam natin yan, patotoo niyan. Oh, Pastor Joe, tika lang, shut muna ako. Di ba po, pero tingnan yung himala ng ating Panginoon. Nawala na yan. Kaya sa atin, mga kapatid, hindi ako naniniwala na hindi natin matanggal yung mga bisyo na yan, pag-inom, paninigarilyo, inuuna yung sarili natin. Hindi ako naniniwala dyan. Kapag nasa sayo ang Panginoon, kapag inaccept mo ang Holy Spirit sa iyong puso, tiyak babaguhin ka ng Diyos. Sigurado yan, mga kapatid. Hindi lang isa, dalawa, tatlo ang nagpapatotoo na ganyan ang kanilang buhay. Nasa pamamagitan noon sa karumihan o maruming gawain, pero inibig pa rin tayo ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Sabi sa Ephesians chapter 4, 17 to 19, sa pangalan ng Panginoon, iginigiit kong huwag na kayong mamuhay gaya ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Walang kabuluhan ang iniisip nila dahil nadiliman ang isipan nila sa pag-unawa ng mga espiritual na bagay. At nawalay sila sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos dahil sa pamamagitan nila at katigasan ng kanilang puso.
nawalan na sila ng kahihiyan, kaya nawili sila sa mga kahalayan at laging sabik na gumawa ng karumihan. Di ba? Tingnan nyo yung mga sanhi ng katigasan ng ating puso. Mas gusto nating gumawa ng mga karumihan, ng mga bagay na hindi kaluguran sa harap ng Panginoon. Mas gusto nating magmataas. Hindi tayo nagpapakumbaba. Hindi tayo nakakakilala ng mga leaders, ng mga pastor sa simbahan. Kundi ikaw lang, ang gusto mo, ikaw lamang ang mapakinggan. Ikaw lamang ang mas mataas. Mga kapatid, huwag niyong dalhin ang ating posisyon sa simbahang ito, sapagkat tayong lahat dito ay pantay-pantay. Lahat tayo ay kamanggagawa ng Diyos. Hindi po tayo dito supervisor, hindi po tayo dito mas nakakahigit ng manager. Isa lang po ang nakakataas dito, ang ating Panginoon. Kaya salamat, may mga itinalaga ang Panginoon na maging leader sa simbahang ito. Double honor po, alam po natin, hindi man kayo nakapunta pero nakapakinig kayo sa live, nanood kayo sa live. Double honor po. Irespeto natin ang mga pastor na siyang pinili ng Diyos para manguna. Amen? Wala po akong pinapakinggan, mga kapatid. Magrespetuhan lang po tayo. Huwag natin patigasin ang ating puso, sapagkat ang katigasan ng puso ay naglilid ng mga kasalanan. So sabi ko, mga kapatid, cycle of sin kasama ang disrespectful. Kasalanan po yan. Pag mayroon po tayong ganyan, nagmamatigas po tayo. At tayo po ay nagkakasala ng dahilan kung bakit hindi natin makakamtan ang kapahingahan, ang blessing na ibinibigay ng ating Panginoon. Pangalawang puntos po, search your heart. Napaka-importante ito, mga kapatid. Para hindi natin mapatigas ang ating puso, kailangan nating i-search ang ating puso. Alam mo, mayroon na isang kapatiran dito, sabi niya sa akin, Pastor, kumusta po ako sa iyo? Di niya sabihin, kumusta po ang pakikitungo ko sa bawat isa? Sa akin, walang problema, sabi ko. Sabi ko sa kanya, salamat. At ikaw mismo, nagpapasearch ng puso mo. Bagamat hindi po ako ang Panginoon, hindi po ako ang Diyos. Pero salamat. Kasi mga kapatid, napakainam sa isang tao na tinatanong mo siya kung kumusta ang pakikitungo ko sa bawat isa. Kumusta po ba ang pag-uugali ko sa bawat isa. Ibig sabihin, mayroon kang pusong handang magpatuwid. Mayroon kang pusong handang puso na nagpapakumbaba. Kasi kapag hindi mo tinatanong yan at patuloy ka sa paggawa mo na akala mo lahat tamang ginagawa mo, pagmamataas po yan, mga kapatid. Search your heart. Sabi niya, asking God to thoroughly examine your inner heart to reveal any hidden sin or negative ways of thinking. Pinapa-examine natin yan. Baka nagkakamali na tayo, akala natin tama pa rin tayo. Mga kapatid, yung kaibuturan ng ating puso, mga kapatid, sa totoo lang po, pag tayo nang liligaw o sa mga girlfriend natin, tignan mo yung pinakailalim ng aking puso. Yung pinakaibuturan ng aking puso, andun yung pangalan mo. Diba? Sa mga mag-boyfriend, sa mga nangliligaw, di mo ba alam? Buksan mo yung puso ko. Yung pinakaibuturan, nandun yung pangalan mo. Pero mga kapatid, bakit hindi natin yan magawa? Ipa-search ang ating puso sa ating Panginoon. Bilang lingkod ng Diyos, sabihin natin yan, Panginoon, i-search mo ang puso ko. Baka nagkakamali na ako. Baka nakakagawa na ako ng mga bagay na hindi kaluguran sa'yo.
Panginoon, ayaw kong mapalayo sa'yo. I-search mo ang puso ko. Alam niyo mga kapatid, yung napakinggan akong isang mangangaral. Anong sabi niya? Pakawalan niyo yung sakit niyo. Sabi ko, anong sakit? Bakit sakit? Yung anong sakit na yan? High blood. Sabi ko, bakit high blood? Ang daming sakit. Bakit ang dami nating sakit, mga kapatid? Sa tingin nyo, bakit marami tayong sakit? Kasi ganito yon. Hindi natin pinapasearch sa puso natin, kapatid. Kapag mapagpakumbaba ka sa harapan ng Panginoon, hindi ka ma-stress. Kapag nasa sayo ang Panginoon, hindi ka ma-stress. Wala kang pera, nakangiti ka lang. Andyan ang Diyos. Nagpo-provide. May kalaban ka, andyan ang Panginoon. Love your enemy. Di ba po? So bakit ka mai-stress? Anong dahilan? Kung ikaw ay nasa ating Panginoon. Bakit ka matatakot? Ang ating Diyos ay mapagpagaling na Diyos. Oh, hanapin nyo pa bang ang patotoo? Nasa harapan nyo ko, mga kapatid. Salamat sa Diyos, pinagaling niya ako. Baka sabihin nyo, paulit-ulit ka naman sa patotoo mo. Hindi ko talaga pababaya. Talagang kahit nasan ako, sasabihin ko, salamat sa Diyos, pinagaling niya ako. Salamat sa Diyos, lahat ng pangangailangan ko, pinrovide niya. Salamat sa Diyos sa pagiging basahan ko. Nung ako po, hindi ko pa kilala ang ating Panginoon, makasalanan ako, salamat, binago niya ako. Ganyan po ang ating Panginoong mapagmahal. Kaya kung may sakit ka, ang dami mong nararamdamang sakit. Mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoon. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Ibigay natin yan sa Panginoon. Iba po, lumabas nga tayo sa mundong ibabaw, wala tayong dala. Kahit ano. Sinong ipinanganak dito na may singsing na? Diba? Mayroon ng short, sapatos, wala. Everything galing sa Diyos. Sino nagsasabing everything galing sa Diyos? Ano mang pagmamayroon, di ba? Ano mang mayroon ka galing sa Diyos. So anong ipagmamataas natin sa Panginoon? Di ba? Yung sweldo mo galing yan sa Diyos dahil sa kalakasan mo. Kalakasan natin. Di ba? Everything. Wala tayong dapat ipagmalaki sa ating Panginoon. Kaya kailangan ipa-search natin ang ating puso sa ating Panginoon. Sabi niya, ang search your heart, it is an invitation to God to trust Him to reveal who needs to change in your heart. Di ba po? It is an invitation. Tayo nga, gustong-gusto nating maimbitahan eh. Lalo pag sa kasalan o inuman. Wala na umiinom ngayon. Salamat. Sa kasalan, sa birthdayhan. Diba? Hindi niya man lang ako in-invite. Bakit ganun siya? Pero sa totoo lang, mga kapatid, tanong ko, in-invite po ba natin ang Panginoon na i-search ang ating puso? In-invite ba natin ang ating Panginoon na pangunahan tayo sa ating buhay? Sa araw-araw na ating pamumuhay. Dapat yun ang gawin natin. Kung hindi tayo na-invite, nagtatampo tayo, pero tayo hindi natin ini-invite ang nagbigay sa atin ng blessing, ang nagpapagaling, ang lumikha sa atin. Di ba po? Kaya, invite natin ang ating Panginoon. Sabi niya nawala tuloy. Ito yung sinasabi ko eh. Pa-iPad pa more. Sabi niya dito, sa Psalms 139, 23 verse 24, alam niyo sa mga kapatid, sa totoo lang, ngayon ko lang nalaman, maganda rin pala iPad, madaling At saka, syempre, blessing po ito ng Panginoon para sa atin. Diba po? Kaya sabi niya sa Psalms 139, 23 to 24, O Diyos, siya sa atin niyo, ako upang malaman ninyo ang nasa puso ko. Subukin ninyo ako at alamin ang aking mga iniisip.
Tignan ninyo kung ako ay may masamang pag-uugali. Patnubayan ninyo ako sa daang dapat kong tahakin magpakailanman. Di ba po? Dapat ganun ang ginagawa natin. Pinapasiyasat natin sa ating Panginoon ang ating puso. Baka tayo po ay nalilihis ng landas, mga kapatid. Baka akala natin tayo pa rin ay nasa Panginoon. Natanong nyo ba ang inyong puso? O ang inyong sarili? Bakit hanggang ngayon nandito pa rin ako? Bakit hanggang ngayon ganito pa rin ang pamumuhay ko? Matagal na akong naglilingkod Diyos. Bakit hanggang ngayon? Marami pa rin akong pagsubok. Bakit kinakapos pa rin ako? Natanong po ba natin yan sa ating Panginoon? Anong kulang sa akin, O Lord? Anong problema? Ituruan mo ko, Panginoon. Ituwid mo ko, ituro mo sa akin ano ang dapat kong gawin. Tulad ng sinabi ko kanina, ang blessing ng Panginoon, marami yan para sa atin. Kailanman ayaw ng Panginoon na pabayaan tayo. Kailanman ayaw ng Panginoon na maghirap tayo. Kailanman ayaw ng Panginoon na marami tayong, GCash. G-loan. Mga kapatid, salamat sa mga blessing na yan. Gumagawa ang Panginoon para tayo po ay makabayad. Pero mga kapatid, tanungin muna natin ang ating sarili, maging ang ating Panginoon. Search my heart, Lord. Ano bang kulang? Bakit until now, ganun pa rin? Di ba po, walang masama kung ipasearch natin sa ating Panginoon ang ating buhay. Walang masama kung bakit bihira tayong makapunta sa church. At ibig ko sabihin, walang masama, ipasearch natin sa ating Panginoon kung bakit bihira tayong makapunta sa church. Bakit nauuna pa rin? O pagdating ng Sunday, bakit kailangan nating magtrabaho? Imbis na pumunta na tayo sa ating Panginoon para tayo'y makapagpahinga sa Kanyang presensya. Di ba po? Pero kailangan natin pumasok para tayo ay may makain, may pambili ng pagkain, para tayo makabayad sa ating mga utang. Di ba po? Search natin ang ating puso. Pa-search natin sa ating Panginoon. Sa Hebrew chapter 3 verse 12 hanggang 13, sabi niya dito, kaya nga mga kapatid, mag-ingat kayo upang hindi kayo magkaroon ng ang sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang naglalayo sa inyo sa buhay ng Diyos. Magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa upang walang sino man sa inyo ang malinlang ng kasalanan na siyang nagpapatigas ng inyong puso. Paalalahanan tayo mga kapatid. Mag-ingat tayo. Diba mga kapatid? Yan ang dahilan kung bakit, yan ang sa halip, magtulungan kayo araw-araw habang sa panahon ay, sana sige po, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa, para walang sino man sa inyo ang madaya ng kasalanan na siyang nagpapatigas ng ating puso. Di ba po? Kaya kailangan ipasearch natin ang ating puso sa ating Panginoon. Siguro wala pong mawawala sa atin kung mananalangin tayo. Lumuhod tayo sa ating Panginoon at ipasearch ang ating puso. Kapatid, kapag ginawa mo yan, lahat ng problema mo, malulutas. Hindi nyo ba alam na hinihintay lang tayo ng ating Panginoon? Baka marami tayong pinapanalangin. Kung ano-ano ang baka pati yung problema ng kapitbahay mo, pinapanalangin mo, pero yung sarili mong problema, hindi mo may panalangin. Bakit? Kasi naka-focus yung attention mo doon sa labas. Tingnan natin mga kapatid, baka nagiging marites ng ating puso. Di ba? Yung kapitbahay na natin yung ating pinagtutuunan ng pansin.
Baka nasa loob mismo ng tahanan natin ang problema na siyang dapat nating iluhod sa Panginoon. Or, hindi lang sa kapamilya, mismong ikaw, mismong tayo. Di ba po? Kaya kailangan search our hearts. Ipa-search natin sa ating Panginoon. Sabi niya sa Jeremiah 17 verse 10, sabi niya, ngunit ako ang Panginoon ay sumisiyasat sa puso at isip ng tao. Gagantihan ko ang bawat isa ayon sa pag-uugali at mga gawa niya. Sino daw nagsasearch ng ating puso? Kaya ang kaligtasan, hindi po sa gawa. Di ba po? Para walang maipagmalaki ang bawat isa. Ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos. Para makamtan natin ang kaligtasan, kailangan tayong maglingkod sa Diyos. Kailangan malinis lagi ang ating puso. Sabi niya, tingnan nyo to sa 1 Samuel 16:7. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang tangkad o kagisigan niya, dahil hindi siya ang pinili ko. Hindi ako tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na kaanyuan. Ngunit, ang tinitignan ko ay ang puso. Kaya, kapag busilak ang iyong puso, kapatid, hindi mahihirapan ang ating Panginoon na ibigay sa iyo ang nais mo, ang blessing mo. Abundant blessing ibibigay ng Panginoon. Huwag nating hayaan na tayo ang gumawa ng paraan para yung mga blessing na yan ay hindi nating magamtan. Baka mismong tayo nagsasara ng pintuan o ng bintana ng ating puso para lahat ng blessing natin ay hindi mapunta sa atin. Di ba po? Pa-search natin sa Panginoon ang ating puso. Pangatlong puntos po. Turn away to your wicked ways. Alam niyo mga kapatid, nung binasa ko to, sabi ko, ganito pala yun. Kasi marami tayong napapakinggan na kapag once you save, you always save. Kapag tinanggap mo ang Panginoon, save ka na. Wala ka ng problema. Kaya maraming mga mananampalataya ang tumitigas ang kanilang puso. Kaya maraming mga mananampalataya na hindi nakikinig sa salita ng Diyos. Habang may nangangaral dito, nagkakape. Habang may nangangaral dito, nagsiselfone. Di ba po? Habang may nangangaral dito, subukan mong lumabas. Doon sila sa children ministry. Buti pa yung mga bata, gustong pumasok, yung mga nandun sa likod. Tama. Tingnan nyo. Kasi nakikita. Nakikita yun mga kapatid. Alam nyo, sa totoo lang po, wala po akong pinapatamaan. Mahal tayo ng Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, nire-remind lang tayo ng ating Panginoon sa mga maling gawain natin. Di ba? Tingnan nyo mga kapatid, anong sabi niya sa Ezekiel 33? Chapter 33, verse 11 to 16. Napakaganda nung sabihin mo sa kanila na ako ang makapangyarihang Diyos o makapangyarihang Panginoon na buhay, ay sumusumpang hindi ako natutuwa kapag namamatay ang taong masama. Ang nais ko'y magbagong buhay sila at iwan ang mga masasamang o masamang pamumuhay upang mabuhay sila. Kaya, kayong mga mamamayan ng Israel, magbagong buhay na kayo. Iwan nyo na ang masamang pamumuhay. Gusto nyo bang mamatay? Kaya ngayon, anak ng tao, sabihin mo sa mga kababayan mo na kapag gumawa ng kasalanan ang taong matuwid. Sino po daw ang gumawa ng masama? Ang taong
matuwid. Hindi rin siya maliligtas ng mga mabuting nagawa niya. Malinaw po mga kapatid. Yung mga mabubuti na ginawa natin kapag tayo nagpatuloy sa katigasan ng ating puso. Hindi natin pinapasearch ang ating puso sa ating Panginoon. Nagpatuloy tayo sa paggawa ng hindi maganda. Hindi daw maliligtas. O, sabi niya dito, mas malayo kasi dyan eh. Hindi siya maliligtas ng mga kabutihang nagawa niya. At kapag tumalikod naman ang masama sa kasamaan, hindi siya parurusahan sa mga nagawa niyang kasalanan. At tignan natin mga kapatid, mga bilang mananampalataya ng Diyos. Baka nagmamatigas na po tayo at alam natin na tayo ay lingkod ng Diyos. At alam natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. At bandang huli, napabayaan natin ang ating ministry, napabayaan natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Baka tatawanan lang tayo ng mga hindi mananampalataya. Dahil baka pagdating ng huling araw, sila ay manumbalik sa Panginoon at sila pa mismo ang maliligtas. Next verse. Kapag sinabi ko sa taong matuwid na tiyak na mabubuhay siya, pero naging kampante siya at gumawa ng masama, at sasabihin niyang maliligtas siya ng mabubuting gawa niya noon, mamamatay siya dahil sa kasalanan niya at hindi ko na aalalahanin ang mga ginawa niyang kabutihan. Iirisin ng Panginoon lahat niyang paglilingkod natin. Mga kapatid, kapag tayo nagpatuloy sa paggawa ng kasamaan. Di ba po, yung mga mga backslider na yan, kung may kakilala po kayo, sabihan nyo, bigay nyo yung verse na to. Sabihin nyo mga kapatid, paalalahanan natin sila. Next verse. At kapag sinabi ko sa masama na tiyak na mamamatay siya, pero sa bandang huli, tinalikuran niya ang kasamaan niya at gumawa ng tama at matuwid, tulad ng pagsasauli ng garantiya ng hiram sa kanya. Unang ninakaw niya, pagsunod sa mga tuntunin na nagbibigay buhay, at pag-iwas sa masamang gawain, ang taong iyon ay tiyak na mabubuhay, hindi siya mamamatay. Salamat sa ating Panginoon. Di ba po, napakabuti ng ating Diyos. Mayroon pa ba next verse po? Yan. Hindi na alalahanin ang mga ginawa niyang kasamaan o kasalanan noon dahil gumawa siya ng tama at matuwid, tiyak na mabubuhay siya. Pwede nating gamitin ito pagdating sa Bible study, pagdating pag-encourage sa mga kasamaan natin dati na nag-backslide. Di ba po? O sa mga, maging sa street preaching. Kasi marami akong nakaka-encounter sa street preaching na hindi na ako papatawarin ng Diyos. Sa dami ng kasamaan ko. Marami na akong nagawa ng kasalanan, hindi na ako papatawarin ng Diyos. Mga kapatid, pwede nating gamitin ang verse na yan para ma-encourage sila. Amen? At alalahanan natin mga kapatid. Hanggat wala pa po ang ating Panginoong Hesus, patuloy tayo sa paglilingkod. Huwag nating hayaan na tayo tumalikod. Huwag nating patigasin ang ating puso. Baka yung pagtitiis natin ito, hindi tayo maliligtas. Amen? Yung ginagawa natin, yung pagpapagal natin, kapag tayo'y tumalikod sa ating Panginoon, pinatigas natin ang ating puso, hindi tayo nakikinig sa mga leader. Hindi tayo nakikinig sa mga pastor at gusto mo ikaw lamang ang pakinggan, kapatid. Basahin mo ang verse na yan. Basahin mo ang Ezekiel 33, 11 to 16. Baka yan ang magpapaalala sa iyo. Maging sa Isaiah 55:7, sabi niya dito, talikuran na ng taong masama ang masasama nilang ugali at baguhin na ang masasama nilang pag-iisip.
magbalik loob sila sa ating Diyos dahil kaawaan at papatawarin ko sila. Kaya talikuran na natin yung mga gawain nating hindi maganda, mga kapatid. Na sa tingin natin, perfecto tayo sa paningin ng ating Panginoon. Baka nagkakamali po tayo kung pinapatigas ang ating puso. Kung hindi pinapasearch ang ating puso at patuloy tayo sa paggawa ng mga bagay, ng mga patuloy tayo sa paggawa ng kasamaan. Hindi tayo nagpapasakop. Hindi tayo marunong magpakumbaba. Kung ikaw yung kapatid, sa piling mo ikaw yung pinakamataas, sa tingin mo lang po, nasa isipan mo, na ikaw ang mataas dito, sa simbahang ito, nagkakamali ka. Ang pinakamataas ang ating Panginoon. Sa Kanya tayo naglilingkod, hindi sa tao.